Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po ang inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin mga tambay, komentuhan po natin. Di po ba ditong nakaraang araw lang po, nagpahayag po ang ating mga kababayan sa Croatia na itong ating mga OFW dahil nga po sa ginagawa po ng ating pamahalaan, pagtugon ng ating gobyerno. Talagang ang ating mga kababayang OFW ay nadidismaya sa nangyayari po sa ating bansa, lalo-lalo sa sobrang pamumulitika at halos walang nagagawang pagtugon sa problema ng bayan, mga katamay. Bagkus, korupsyon, politika ang inasikaso po ng ating pamahalaan. Imbis na tugunan po ang issue at solusyonan ng problema ng bansa, ay talagang ang mga OFW po, ayon po rito kay Attorney Lambino, mga tambay, ay plano pa ng pamahalaan dito sa gagawin ng mga OFW na week o sinasabing week zero remittance o month zero remittance o talagang hindi magpapadala sa ating bansa. Pero ang sagot naman po ng Malacanang, ang sagot daw po ng palasyo ay papatawan pa ng buwis. Ayon po kay Attorney Lambino, mga tambay. Papatawan pa ng another buwis po ang mga OFW, yung kanilang kinikita, mga kabayan. Ibang klase po, sumagot ng problema at tumugon ng palasyo, mga tambay, ang binagoong ang Pilipinas. Imbis na solusyonan mo ang problema ng bansa, mga tambay, kikitilin mo pa at gaganti ka pa sa mga OFW. Ibang klaseng pamahalaan ito, mga kababayan. Ibang klase, lalo-lalo pagdating yata sa pera. Pahinga po natin si Atty. Lambino. Sa panawagan ng mga overseas Filipino workers, unang nabasa ko po ay galing sa Croatia, yung grupo ng mga overseas Filipino workers diyan sa Europa. At ngayon ay nag-snowball na sa buong mundo at iba-iba na yung panawagan nila. Hindi lamang isang linggo, may nagsasabing isang buwan, may nagsasabing na hindi na magpapadala muna hanggat hindi pinapalaya si Tatay Digong. Kaya ngayon, ito ngayon ang pahayag ng Malacanang na hindi maganda. Dapat ang gawin ng palasyo ay solusyonan nila yung problema na sila ang may gawa. Hindi yung takutin nila ang ating mga kababayan. Hindi yung takutin nila yung mga overseas Filipino workers. At alam naman natin, hindi po may papasa kagad ang batas kung may panukalang batas man yan. At yan ay magmumula sa bababang kapulungan. Kung ang pinag-uusapan natin ay issue tungkol sa mga buwis, ay mag-uumpisa yan sa bababang kapulungan at pupunta yan sa Senado. Sasabihin ko na po sa inyo, tulad ng binanggit ko, tututulan po natin yan. Lahat ng mga panukala na magpapahirap sa mga overseas Filipino workers, tatanggalan nila ng benepisyo ang mga overseas Filipino workers, ibibis nila yung mga remittances na kinita nila dyan sa ibang bansa. Ay, palagay ko, hindi tayo papayag dyan. At sa taxation, alam niyo yung prinsipyo ng taxation, no? Ang taxation ay jurisdictional yan. Kinita mo dito sa bansa, dito ka magbibis. Pero yung makinita nyo dyan sa ibang bansa, hindi dapat na binibis yan. Supposed to be. Kaya nga kayo merong benepisyo na ganyan Kasi dyan yung kinita sa ibang bansa, yung nire-remit dito. Nagbayad na rin kayo ng buwis dyan sa ibang bansa. Tapos ngayon, dahil iniremit nyo dito sa Pilipinas, bibisan din kayo ng Philippine government. Ano yan? Sinuswerte ang gobyerno. Kayo na nga ang tumutulong sa gobyerno sa pagbibigay nyo ng pera, tapos babawasan pa nila yung kinita nyo dyan. Hindi tama yun. Hindi tayo papayag sa ganon. Kaya ako ay napilitang mag-like kaagad para iparating po sa inyo na tututulan natin kung ano man po yung plano ng palasyo ng Malacanang para po mabawasan ang mga benepisyo ng OFW at patungan nila ng katakot-nakot na buwis ang mga remittances na inyong ipapadala po rito. Hindi po tayo papayag sa ganon. Init na issue ngayon nitong Yan po, mga tambay. Napakaganda po ng paliwanag po ni Attorney Lambino po. Tumatakbo po itong senador, mga tambay, sa ilalim po ng PDP laban po. Pambato po ito ni dating Pangulong Duterte, mga tambay. Alam naman po natin, di ba, na ano po yan, 10 na po yan. Kasama po si Dr. Mata, mga tambay.
Tama po yung sinabi ni Atty. Lambino mga tambay. Imbis na tugunan mo ang problema, solusyonan mo ang problema ng bansa, lalong-lalo ng mga Pilipino, OFW, sa ginawa mong kapalpakan, di ba? Pamumulitika, galit ng mga OFW, lalong-lalo na sa ginawa mo sa dating Pangulong Duterte na napakarami nagawa sa bansa, lalong-lalo na solusyonan ang problema ng mga OFW nung panahon niya. Nung panahon niya, talagang ang OFW ay nagkaroon ng kapayapaan, lalong-lalo na yung mga OFW na nagkakaproblema sa bansa na pinuntahan nila. Talagang hindi pinababayaan ni dating Pangulong Duterte yan. Lalong-lalo na pagka binibigyan ng problema ng kanilang mga amo, employer, di ba? Talagang hindi papayag si dating Pangulong Duterte na talagang hindi ma-actionan yan. Di po ba? Talagang bumalik ang tiwala at tiningnan ng ibang bansa ang ating bansa. Nagkaroon nirespeto ang ating mga OFW nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Pero ngayon, bigla mo na lang kinidnap. Ayon sa mga eksperto, kidnapping mismo. Ayon sa dating Pangulong Duterte, kidnapin mo, mga kabayan. Walang notice na red notice ang Interpol. Hindi ka nakikipag-usap sa ICC. Hindi ka miyembro ng ICC. Walang jurisdiction ng ICC. Hindi ka nga nakikipag-usap dyan ayon sa'yo. Tapos ngayon, bigla mo na lang dadali ng isang dating Pangulong Duterte na parang ginawa mong hayop, pinamigay mo sa puti, ni hindi mo lang nakatikim ng fair justice sa bansa, ni hindi man lang nadala o dinulog sa hukuman o sa korte. Pati judicial natin, hinudas mo. Soberenya, hinudas mo, nagtaksil ka. Magugustuhan ba ng mga Pilipino yan, lalong-lalo na mga OFW? Lalong-lalo na yung nandun sa Dahig. Makikita nila ang dating Pangulong Duterte ron, nakakulong. Sige nga, sa Netherlands. Ano ang sasabihin at iisipin ng mga OFW? Taksil, traidor, hudas. Di ba? Kaya yan ang gagawin nila para mailabas nila ang sama ng loob nila sa ating pamahalaan. Isa po yan Isa po nilang pagtugon para maipahayag nila sa ating pamahalaan, itong mga kababayan nating OFW. Pagtugon nila yan na hindi nila nagugustuhan ang ginagawang pagpapatakbo ng gobyerno. Pero ano po ang solusyon? Ano po ang pagtugon imbis na solusyonan ng Pangulo ng Palasyo? Mga kababayan, dagdagan pa ang buwis, ibubuwis pa, bawasan pa ang mga benepisyo ng OFW, gagantihan mo pa. Ibang klase ka. Ibang klase kang Pangulo pagka ganun. Tama yung sabi ni Atty. Lambino yung mga tao, yung mga kababayan natin, nagbuwis na yan sa bansa kung saan sila nahandon. Binuwisan na yan. Tapos pag uwi ng Pilipinas, bubuwisan mo ulit. Pati ang ipadadala nila, remittance, ibubuwis mo ulit. Ibang klase ka. Hindi ginawa ni dating Pangulong Duterte yan. Ikaw lang ang gumagawa niyan, at ikaw ang gagawa niyan. Ano yan? Instant? Pag sinabi ng Malacanang, gagawin agad? Wala nang proseso? Tama yung sabi ni Atty. Lambino Dadaan pa yan sa Kongreso. Dadaan pa yan sa Senado. Hindi mabilis yan, hindi madali yan. Mga kababayan, ano po ang ginagawa ng palasyo? Mga kababayan, pananakot. Tinatakot ang mga OFW. Nananakot. Ano yan? Ano ibig sabihin yan? Gumagamit na po ba tayo? Martial law na ba? Nagtatanong lang si Kamanong. Nagma-martial law na po ba sa atin? Nananakot na ang gobyerno? Samantalang taong bayan, OFW ang nagpapalamon sa kanila, nagpapasweldo. Tapos gigipitin mo yung taong nagpapasweldo sa'yo, nagpapalamon sa'yo. Unbelievable. Anong klaseng pamahalaan ito? Anong klaseng lingkod bayan ito? Yung mga kapalpakan nila, gagantihan ka ng ganitong solusyon. Imbis na gawin mong tama, itama mo, makapalpakan mo. Lingkod bayan, paswelduhin ng bayan, paswelduhin ng OFW.
Ganito lang ang gagawin sa'yo paglilingkod? Gigipiting ka pa? Nagpapasweldo sa'yo? Gigipiting ka na pinasusweldo mo? Ibang klase. Yung nagpapasweldo sa'yo, gigipitin mo, yung nagpapasweldo sa'yo. Ibang klase. Walang kahirap-hirap. Ibang klase. Samantalang ang mga OFW, dugot pawis nila ang puhunan. Malayo pa sa pamilya. Samantalang itong mga politiko na ito, nagtatamasa sa tax. Sitting pretty, pa-easy-easy, pa-party-party, pa-travel-travel. Tapos matutuklasan mo, isang damukal na korupsyon ayon sa Vice President at isang damukal na istapa, pera ng taxpayer ayon sa dating Pangulong Duterte. Hiyang-hiya naman tayo sa mga balat nila. Yung mga nagpapasweldo, hirap na hirap. Nagpapakahirap, nangangamuhan sa ibang bansa, malayo sa pamilya. Samantalang yung mga taong gobyerno, pinasusweldo, mga sakim, ganid, walang awa, walang utang na loob sa mga nagpapasweldo sa kanila tulad ng remittance ng OFW. Tax. Ibang klase. Ganito nakatindi, kakapal ng mukha. Hindi po ba napakakapal ng mukha ng mga politiko natin? Mga kabayan? Walang respeto, mga bastos, walang utang na loob sa nagpapasweldo sa kanila. Di ba? Ito po ba ang trabahong ibibigay nila sa atin? Iyahalal natin sila para sila'y maging hari, maging diktador, lalo-lalo sa ating pera, sa ating buwis? Ganun po ba? Naghalal po ba tayo ng mga hari na diktador? Huwag naman sanang ganun. Mga kabayan, pagka ganitong klaseng politiko ang nakikita natin sa ating bayan, hindi natin kailangan yan. Hindi natin kailangan ng mga diktador, mga maangas, mayayabang. Akala mong kung sino. Akala mong sila nagpapakain sa sarili nila. Sila nagpapasweldo, may kasama pa yata di umano napakalalaking korupsyon. Para ka naghalal ng politiko na, magnanakaw. Ganun ba? Diktador. Didiktahan lahat. Pagka nagtanong ka, kinuwestiyon mo, paparusahan ka. Anong klase yan? Ibang klase. Pagka ganyan po mga politiko, wag na tayo maghalal. Hindi natin kailangan sa bansa natin yan. Puro makasarili. Di ba? Kaya isip-isip po tayo, mga kabayan. Hindi po natin kailangan ng kaalyado niyan. May mga kaalyado po yan, ini-endorso. Hindi po natin kailangan niya, mga kabayan, yung mga ganyang klase na pamahalaan. Mga talagang didiktahan ka. Maraming problema ang bansa. Ayaw mong tugunan. Nakatuto ka sa politika. Nakatutok ka. Saan ka nakatutok? Sa pangangampanya? Trabaho ba ng Pangulo ng Bansa ang mangampanya? Campaign manager? Ibang klase. Ganyan pala trabaho ng Pangulo. Campaign manager. Napagkikita mo, napakadalas. Nangangampanya. Ibang klase. Tapos na siya. Nanalo na siya. Magtrabaho naman siya. Ano ginawang trabaho? Politika. Yan ba ang pinangako sa atin yan? Pag nanalo siya, mamulitika, manggipit. Issue ng korupsyon, yun ang gagawin niya ng trabaho. Tapos ngayon, pati mga OFW, nakikitaan, nakapalpakan na ginawa niya. Panggigipit pa rin ang solusyon niya. Ibang klase po yata kayo. Kaya nga sabi ni Atty. Lambino, kung siya ay papala rin bilang senador, si Atty. Lambino, hindi niya papayagan yan. Napakahirap na ng sitwasyon ng OFW. Hindi naman po lahat ng OFW, pare-parehas po ng sitwasyon. Mga kabayan, marami po tayong mga OFW na nagtitiis. Hindi naman po pare-parehas malalaki ang kita. Karamihan po ng ating OFW ay sapat lang ang kinikita. Makaraos lang ang pamilya. Napakahirap ng sitwasyon. Pero yung mga lingkod bayan natin, sagana-sagana, nagpapasasa. Yung sinasabi ko nga, nakakapanood pa ng F1.
Yung car racing, ibang klase. Travel, party, ibang klase, mga kababayan. Kaya po, dito po sa darating na halalan, kung matuloy man, wag naman sana magkadayaan. Idiretso po natin sa inidoro ang mga pambato po nila. Idiretso po natin, hindi po natin kailangan yan, lalo yung 19 Congress, yung nasa Kongreso, at yung mga pambato nila sa Senado, mga tambay. Kung yan po itatangkilikin natin, naku mga kababayan, kawawa po ang ating bansa. Walang patutunguhan ng ating bansa, mga kababayan. Mababaon tayo lalo sa kahirapan at lalo sa kahihiyan sa buong mundo, mga kababayan. Naglagay tayo ng mga ganyang klaseng politiko. Nakita natin, 19 Congress, tirabaho nila lahat, pera natin, politika, protection sa kanila, sa mga anomalya nila, pinagtatakpan. Tapos yung lingkod bayan na naglilingkod sa ating bansa, yun ang pilit na pinababagsak, mga kabayan. Ibang klase, yung naglilingkod ng tapat, pinababagsak. Ang itinitira, sila na puro may issue ng korupsyon. Ibang klase yata, mga kabayan. Kaya po mga kabayan, dito po sa gagawin ng palasyo, kung itutuloy man nila ito, mga kabayan, lalo lang po nilang ginagalit ang mga Pilipino, lalo mga OFW. Mga walang utang na loob ng mga politiko ito, mga kabayan. Yung sinasabi nga ni Kamanong, mga palamunin po natin ito. Pasweldohin natin. May mga travel pan pa yan. May mga bonuses pa yan, mga kabayan. At higit sa lahat, may mga korupsyon pa yan di umano. Sobra-sobra po na nakukuha po sa atin yan. Yang mga lingkod bayan na sinasabi po na mga kala mong kapitapitagan, mga kabayan. Mga walang kahihiyan sa mga nagpapasweldo. Nakakahiya ang mga politiko natin, mga kabayan. Kung ganitong klase lang politiko natin, nakakahiya. Mga palamunin mo, pasweldohin mo. Kung umasta, kala mo mga hari. Ibang klase kayo. Mahiya naman kayo sa balat nyo. Igantihan nyo naman na mabuti ang taong bayan sa pinasusweldo sa inyo. Pinasusweldo kayo. Pinalalamon kayo. May mga bonus pa. At may mga issue pa kayo ng korupsyon. Tapos ganito lang paglilingkod na ibibigay nyo sa amin. Puro panggigipit. Pati mga OFW, gigipitin pa rin. Ibang klase kayo. Kaya po mga kabayan, yung sinasabi nga po natin, idiretso po natin sila sa inidoro at papasukin po natin ang Duterte line na po, PDP laban. 10 po yan, mga tambay. Sila Senador De La Rosa, Senador Go, Atty. Mercoleta, Atty. Lambino, Pastor Kibuloy, Philip Salvador, Atty. Vic Rodriguez, Atty. Bondok, Atty. Hinlo, at Dr. Mata, mga tambay. Dr. Mata, pang-10 po. Yan po ang ipapasukin po natin, mga kabayan. Bago po tayo magtapos, mga kabayan, shoutout po muna natin, mga kabayan. Shoutout po. Magsha-shoutout po inyong lingkod at magpapasalamat po sa mga biyayang pinagkakaloob po ng ating mga kababayan. Maraming salamat po kay Kingston na 123 ng Hong Kong, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531, Jasmine Channel, Telma Pasawa, Dan Rivero ng Anchorage, Alaska, Bon Rosales ng France, John Sarip ng Amsterdam, Holland, Jonah Banks 1077 Milwaukee, Wisconsin, USA, Julieta Celona, Sydney, Australia, Ma'am LB Sermani ng North Miami, Florida, USA, Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Milencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, Trojanta 9828 ng Korea, Lopez Ivina ng Saitama, Japan, Lebrado Reyes 8529 ng California, USA, Danilo Basan Jr. ng Jubail, Saudi Arabia, Roberto Papa, United Kingdom, 29, Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, June De Jesus,
Lee Chen, Ana Santos, Bon Rosales, Benjamin Garduque, Pepito Cabiso, Donaldson Paras ng Canada, at LKD 459 ng Belgium, Hermogenes Maramag, Manuel Ramos, Nershin 85 Kingdom of Saudi Arabia, Richard Macelones at Dennis Velasco 8467. Shoutout po sa inyo lahat at maraming salamat po sa mga biyayang pinagkakaloob. At syempre po, shoutout din po sa mga kababayan natin sa kasulok-sulukan po ng ating bansa. Mga kababayan, ingat po kayo dyan. Ingat po tayong lahat. At shoutout din po sa mga kababayan natin sa kasulok-sulukan po ng mundo na may Pilipino. Lalong-lalo po sa mga OFW. Mabuhay po kayo at ingatan nawa po mga kababayan. Ingat-ingat po at mabuhay po kayo. At syempre po, sama po natin sa panalangin at dasal ng kaligtasan po at pag-iingatan po at kaligtasan ng dating Pangulong Duterte. At syempre po, isama po natin na kanyang mabilis na paglaya na alam naman po natin na kidnapping at hindi maganda ang ginawa pong proseso ng gobyerno natin sa dating Pangulong Duterte. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga kabayan. Sa muli, paalam. Bye-bye.